Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Candice. Ako ay 28 anyos. Isang teacher at swerteng nagtuturo sa isang eskwelahan dito sa aming lugar. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang mutya na kahit kailan ay hindi ko kailanman alam na magkakaroon pala ang aking sarili. Ang mutya ng gabi. Ang aming pamilya ay kilalang mga albularyo noong araw. Maski ang mga kababaihan ay natutong manggamot at magbigay ng kahit na anong lunas para sa karamdaman na ibinibigay ng isang elemento. Sa madaling salita, nakapagpapagaling sila ng mga taong may sakit at mga nabate. Dito kasi sa probinsya, mas lamang ang mga karamdamang nakukuha mula sa hindi maipaliwanag na dahilan, gagaya na lang ng bate. Lalo na kapag napapagawi kami sa kagubatan na pinaniniwala ang dating sambahan daw ng mga taong kuweba para tawagin ang kanilang Panginoon. Nag-iisang anak lang pala ako ng aking papa. Bata pa lang ako nang magkahiwalay sila ng aking ina sa kadahilan ng hindi raw tanggap ng pamilyang pinagmula ni mama ang aking ama. Pagkapanganak ni mama sa akin ay kaagad na siyang kinuha ng aking mga abuelo nang hindi man lang ako isinasama. Bilang isa daw pag-alala na wala silang dapat na maging koneksyon sa aking ama. Opo. Natiis nila ako ng ilang taon at sa totoo lang ay galit ako sa kanila. Ilang beses kong naitanong sa aking sarili kung dapat ba talaga nakamuhian ko sila. Ngunit kapag napapansin ko ang aking papa na malungkot habang mag-isang nakatanaw sa malayo, ay hindi ko maiwasang mas lalong mag-alab ang puso ko sa galit. Pagkaramdam ko, nilipastanganan nila ang aking ama. Na wala silang ibang hinangad, kundi ang ikasasama nito. Kaya naman itinatak ko sa aking sarili na hindi ko na sila papangarapin pang makasama bilang patas na desisyon na din sa ginawa nila kay papa. Kahit hindi ko nakikita si mama, alam kong matindi na ang pangungulila niya sa akin. At mas tumindi ito dahil matatanda na ang aking mga abuelo. At wala naman siyang maibigay na apo sa mga ito. Kaya ngayon ay patindi ng patindi ang pagnanais nila na makita ako. Ito marahil ang dahilan kung bakit ayaw kong pagbigyan ang gusto nila. Maluwag sa akin ang papa at hinahayaan niya na magkita kami ni mama. At sa pag-iwas kong iyon, sa kagubatan ako madalas nagpupunta. Hindi naman ako natatakot magpunta doon dahil kabisado ko na ang pasikot-sikot sa kagubatan. Palagi akong dinadala doon ni papa. Sa kagubatang iyon kami naghahanap ng mga halamang gamot na pwede naming gamitin laban sa mga sakit katulad ng ubo, sipon, lagnat at iba pa. Sa lugar na iyon din nag-aalay si papa bilang pasasalamat sa pagbibigay ng kakayahan sa kanya na manggamot. Marami na siyang natulungan at gusto kong sundan ang mga yapak niya. Gusto ko ding maging isang manggagamot. Kaya naman kapag nasa kagubatan ako, inuubos ko ang aking oras sa paghahanap ng mga bagay na pwedeng makatulong sa akin. Lalo na kapag nangangailangan na naman ako ng panibagong gamot para sa mga bagong labas na sakit. Naikwento sa akin ni Papa na ang pinakamabisang gamot daw ay ang punong kahoy na pinagkagatan ng sawa. Kapag may mga sawang nagkaroon ng karamdaman ay nagagawa nilang gamutin ang sarili nila. Sa nasabing halaman na din sila nananahan kaya madalas maraming pinaghunasan ng sawa sa lugar na iyon.
Nagpaalam ako kay Papa na pupunta sa kagubatan. Mahigpit niyang pinagbibili na wag akong pupunta doong mag-isa. Ngunit hindi ko kayang pakinggan si Papa. Isa na din kasing dahilan ang pag-alis ko para wag kaming magkita ni Mama, na sa pagkakaalam ko ay dadalaw ngayon sa aming bahay. Ilang buwan din kasi niyang sinusubukang makipaglapit sa akin. Siyempre, gusto kong umiwas. Ayaw kong magkaharap kami at baka maibunton ko sa kanya ang lahat ng galit at hinanakit na nararamdaman ko noong itinakwil niya ako bilang anak. Nagpadala siya at tinanggalan ng boses ng kanyang mga magulang noon at wala siyang magawa sa halip na ipaglaban kami ng aking papa. Kaya kahit sa ganitong paraan ay gusto kong makaganti. Kahit alam kong hindi na dapat. Maaga akong umalis na ang dala ko ay isang itak, baunan at tubig. Maliit lang ang lalagyan ko na alam kong mauubos kagad. Pero hindi ko naman ikinakatakot dahil may madadaanan akong batis kapag papunta ako sa direksyon ng kuweba. Nagdesisyon ako na mananatili na lang muna doon at magpapalipas ng oras hanggang sa matansya ko na wala na si Mama sa bahay. Bahala siyang humarap sa wala. Nang papasok ako sa kagubatan ay maganda ang sikat ng araw, maliwanag at mainit. Kaya nakaramdam ako ng ginhawa nang makapasilong ako sa lilim ng naglalakihang punong kahoy. Tahimik lang naman sa aking kinaroroonan hanggang sa makarinig ako ng mumunting ingay na likha ng mga nabali o mas tamang sabihing mga natapakang sanga. Napatayo ako at kaagad na hinigpitan ang hawakan ng aking itak. Kung sakaling mang may masasamang loob na nagpaplanong lumapit sa akin, ay sisiguraduhin kong uuwi siya ng walang mga paa. Malakas ang loob kong putulin ito dahil sa panggagambala ng kung sino man. Sa pagkakaalam ko, ang lugar na aking pinagpahingahan ay daanan daw ng mga busaw. Sila yung mga nilalang na kumakain ng patay na tao o kahit anong nilalang na wala ng buhay. Literal na isang halimaw ang mga busaw. Hindi na sila nagkakatawang tao pa sapagkat ang kanilang mga itsura ay lehitimo ng isang nakakasindak na nilalang. Inihanda ko ang aking sarili. Kung gaano katahimik ang paligid, ay mas pinagbuti ko pa ang pakikiramdam. Hindi ako papayag na maungusan ng mga aswang na ito at alam kong may balak silang masama sa akin. Bago pa man ako makagawa ng susunod kong hakbang, napatili na lang ako ng paulanan ako ng mga bato, kaya natamaan ako sa ulo. Dito na nagdilim ang paningin ko at hindi ko na alam kung ano na ang mga sumunod na nangyari. Nang muli akong magising, gayon na lang ang pagkasinda ko ng mapagtantong nakagapos na ako. Nasa isang maliit na lugar ako na naliliwanagan ng mga diamante. Hindi ko pa nga alam kung paano nila nagawang paliwanagin ang mga ito dahil iyon ang nagsisilbing ilaw namin sa madilim na lugar na sa tingin ko ay isa iyong kuweba. Nagpumiglas ako. Pinipilit ko itong kalagin. Subalit kapag hinahata ko ito ay siya namang mas lalo nitong pagigpit. Napansin ko ang itak na nasa paanan ko. Sino ba kasing may masamang balak sa akin? Bago pa man ako makasigaw ay narinig ko na ang pagagikik ng isang busaw. Parang pinagtatawanan ako. Nangalit ang aking mga bagang sa labis na panggagalaite. Sa tigas ng mukha ng busaw habang pinagmamasdan ang aking kabuuan, mukhang balak pa yata akong manyakin. Naipangako ko tuloy sa aking sarili na malalagot siya kung sakali mang makawala ako sa lugar na ito.
Hindi ko inasahang mababasa ng busaw ang aking isipan. Dahilan para tumawa ito at mas lalong tumalim ang mga titig sa akin. Para bang sinasabi niyang magagawa ko siyang kalabanin. Iyan ay kung mabubuhay pa ako. Naiiritang napaungol ako sa labis na pagkainis. Hindi ko man lang magawang atakehin siya. Medyo malayo ang kinatatayuan niya sa pagitan naming dalawa. Mamamatay na talaga ako kapag hindi ako gumawa ng paraan. Pumikit ako at ikinalma ang aking sarili. Hindi na ako magtataka kung may mga nilalang akong nakakasalamuha sa kagubatan katulad ng busaw. Alam ko na ang tungkol sa kanila dahil sinabi na ito sa akin ni Papa kapag nagpunta ako dito ng mag-isa. Ang bilin lang niya, maging maingat ako dahil tuso ang mga busaw at kayang paglaruan ang mga tao sa kanilang paligid. Nang maalala ko ang punyal sa aking bewang na nakatago sa likuran ng aking pantalon, napangisi ako. Tama nga lang talagang hindi ako magpakita. Tama nga talagang hindi ako magpakita ng takot kasi alam kong matutuwa ang busaw. Kailangang magsilbi akong banta sa kanya. Iyon nga lang, hindi ko napaghandaan ang paglapit niya sa akin. Iniangat niya ang kanyang kuko sa hintuturong daliri at sinugatan ang aking pisngi. Napahiyaw ako sa sakit. Napahiyaw ako sa sakit at hapde. Nagulat na lamang ako nang biglang magwala ang busaw at hindi magkandamayaw sa pag-angil. Wala ring tigil sa pagtulo ang malapot nitong laway. Sa hinuha ko'y natatakam ito sa nakikitang tanawin. Sa dugong pumuslit sa makipot na sugat na ginawa niya sa aking mukha. Hindi niya alam na dahan-dahan ko nang natatanggal ang gapos niya sa akin. Isang uri ng baging nakaitibay at nakakasugat kapag sapilitan kong hinila ang aking braso. Kaya pala kapag hinahatak ko ito kanina ay walang kasing sakit ang nararamdaman ko. Sinamantala ko ang pagkakataon para hatakin ang dila ng busaw dahil halos nakalaylay na ito sa aking harapan. Nagulat naman ang nilalang at napaatungal nang masaktan siya sa ginawa ko. Mas lalo ko namang hinigpitan ang pagkakakapit sa dila nito at saka hinila ito papalapit sa akin. Itinaas ko kaagad ang aking isa pang kamay kung saan naroon ang punyal. Saka walang babalang pinutol ang dila ng aswang. Nagtagumpay naman ako at muli na naman siyang saksakin pero nang ilang metro na lang ang layo namin sa isa't isa ay bigla itong nagbumiglas. Kaya gayon na lang ang pagkabigla ko nang mabitawan ko siya. Nakita ko ang pagsirit ng dugo sa kanyang dila na para bang gripo, kaya napalunok ako. Sinubukan niyang pagkakalmutin ako, kaya wala akong magawa kundi isangga ang aking mga braso. May mga pagkakataon ding itinataas niya ang kanyang mga braso para sa dibdib naman ako kalmutin. Pero pinagbutihan ko ang pag-iwas para hindi niya ako matamaan. Mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa itak at gumulong. Sabay hatak sa itak kong nasa lupa at iniumang sa kanya. Dito ko na napagtantong napagabangis palang kalaban ang busaw. Kung sana narito si Papa, alam ko na sana kung paano tatalunin ang aswang na wala namang ibang ginawa kundi ang maging hayok sa kanyang mga biktima. Hinabol niya ako, kaya nagmamadali akong tumakbo. Hindi ko pa alam kung saang parte ng kagubatan kaming naroon. Dahil purong dingding ng kuweba lang ang aking nakikita. Basta't nagtatatakbo ako hanggang sa makarating ako sa tila mas maliliit pang butas ng kuweba. Kasya yata dito ang isang tao. Kaya kahit hindi ko pa alam kung anong klaseng kapahamakan ang naghihintay sa akin, ay hindi nag-iisip na nagpatihulog ako sa isa sa mga iyon. Nagsisigaw ako ng isang walang hanggang butas na yata
ang pinagtihulugan ko. Kalaunan, napaungol ako nang bumagsak ako sa isang lugar na medyo maliwanag na, ngunit puro damuhan. Sa di kalayuan, may naririnig akong lagaslas ng tubig, kaya natuwa ako. Baka nasa isang talon ako, sa mismong batis kung saan ako madalas kumukuha ng maiinom na tubig. Napunas ko ang aking mukha sa sobrang galak. Hindi ko alam na magagawa ko pang makatakas sa malulupit na kamay ng busaw. Tinalunton ko ang liwanag at nagulat nang makitang nasa bukana ako ng isang talon. Malakas na umaagos ang tubig mula sa ibabaw at siguradong maaanod ako kapag sinubukan kong lumusong kahit pa marunong akong lumangoy. Kaya naman napatango na naman ako. Nakaligtas nga ako sa busaw pero mukhang malulunod naman ako. Naghanap-hanap ako ng kahit ano sa paligid na alam kong pwede kong gamitin para makatawid hanggang sa makapansin ako ng kakaibang liwanag sa gitna ng pinag-aagusan ng tubig. Isang pamilyar na halamang kusang tumubo doon. Pero hindi iyon ang mas nakapagpakabas sa akin, kundi ang batong lumulutang at nagliliwanag sa ibabaw ng makakapal nitong dahon. Isang mutya. Mutya ng gabi. Hindi ko alam kung anong mayroon sa halapang iyon at kaagad ko itong nilapitan. Walang babala kong kinuha ang bato na animoy himalang ako lang ang pinagpakitaan. Nang sumayad rito ang aking kamay ay naglaho ang liwanag at naging isang normal na bato na lamang ito na nababalutan ng berdeng kulay. Kaagad na gumapang ang kilabot sa aking kabuuan. Hindi ko alam kung sa anong dahilan at kaagad kong naibulsa ang mutya. Pero nang marinig ko ang angil ng busaw ay naalarma ako. Hindi nag-iisip na tumalon na lamang ako sa tubig para maiwasan ang busaw. Wala na akong pakialam. Kahit pa nararamdaman ko ang masasakit na pagtusok ng tubig na kay lalakas bumulusok sa aking katawan. Tila ba mga higanting karayom na bumubutas at pilit na nananakit sa aking kalamnan. Gayunpaman, hinayaan kong magpaanod ang aking sarili sa tubig. Ni hindi ko na namamalayan pa kung malalim na ba ang aking kinaroroonan o nasa malapit lang. Ang gusto ko lang, makalayo na ako sa kinaroroonan ng busaw. Mahigpit ko ba ding hawak ang mutya na aking natagpuan? Alam ko at nagtitiwala ako na may malaking ambag ang nasabing mutya para makaligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Nang makaahon ako sa tubig, naginhawaan ako. Sigurado na ligtas na ako dahil natatanaw ko na ang gilid ng batuhan ng batis. Sumampa ako doon at hinihingal na piniga ang aking mahabang buhok para tuyuin ang aking sarili. Ngunit nakailang hagod na lang ako ng aking buhok, maging ang aking damit. Nanlaki ang aking mga mata sa kaalamang. Tuyong-tuyo ako at ni walang palatandaang nabasa ako sa tubig. Gimbal na napatayo ako sa aking kinaroroonan. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyari ang lahat ng ito. Masyadong nakakabigla, lalo na't alam ko kanina lang ay halos maludod na ako sa lakas ng agos ng tubig. Mabuti na nga lang at nagawa ko pang matuntun ang mababaw na bahagi ng batis at makasampa. Muli kong naisip ang tungkol sa mutya na aking natagpuan. Hindi ko alam kung mangingiti ba ako o mananahimik na lang. Bigla akong nakaramdam ng mangha sa kakaibang bato na aking natagpuan. Hindi ko akalaing sa panahon ngayon ay may mga bagay pa na kagaya nito. Ang masyado nang mahiwaga ay nagpapakita pa sa mga tao. Dala ko ang mutya hanggang sa ako ay lumaki. Hindi ko alam kung ano ang swerteng dala sa akin nito, pero napatunayan kong nagsilbi itong lucky charm sa akin.
sa kadahilanang palagi akong naililigtas ng mutya mula sa mga kamalasang dapat sana ay dadanasin ko. Maraming taglay na kakayahan ang mutya. Isa na dito ay yung nananatili akong tuyo at presentable sa panahong bumabagyo at nasa gitna ako ng biyahe. Nakakaligtas ako sa mga baha. Iniiwas ako nito sa mga aswang o ano pa mang masasamang nilalang. Siguro, ang nangyari sa akin sa kuweba ay isang pagsubok. Ang nasabing busaw ang tagapagbantay ng mutya at gusto niyang ipaubaya sa akin ang kanyang tinatagong yaman. Kaso lang, lahat ng magagandang bagay na mayroon sa mundo ay sadyang may katapusan. Kagaya ng paggamit ko sa katapusan ng pangangalaga ko ng mutya. Nawala na lang itong bigla sa aking pangangalaga. Hindi ko na din hinanap ang mutya dahil naisip ko, panahon na para ibang tao naman ang makinabang sa aking naging lucky charm na naghatid sa akin sa kung ano ang aking naabot ngayon. Wala namang imposible kapag ginamit natin ang mga bagay na ito sa kabutihan. Hanggang dito na lang po. More power po sa inyong channel. Sana'y magsilbi pa kayong inspirasyon sa lahat ng mga taong nakikinig sa inyo. Alam ko pong maraming kapupulutang aral ang inyong mga kwentong ibinabahagi. Lubos na gumagalang. Candies po ng Pilipinas. May susunod tayong kwento. Bago tayo magumpisa ay sabi nila, nakakagawa po at nakakaganda daw kapag nag-subscribe ka sa channel na ito. Sana may maniwala. Ako nga pala si Jemboy Sir Caspar. At ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay karanasan ng kaibigan ko na si Matt at ang asawa niya na si Leia. At ito ang kanilang istorya. Pakinggan niyong mabuti habang nagkakape. Mayroong isang apartment na usap-usapang mayroong nangyayaring kababalaghan. Nagugat ang kwento na ito sa isang matandang lalaki na madalas na tumambay sa harapan ng tahanan. Isa itong gusgusin at tila wala sa katinoan na nagsasabing may aswang na nakatira sa loob ng apartment. Hindi ito pinaniniwalaan ng ilang mga residente dahil nga sa kalagayan ng pag-iisip ng matanda. Isang gabi, may mag-asawa na bagong lipat sa apartment. Bago nga sila lumipat, nakausapan nila ang landlady bago ito nagtungo sa ibang bansa. Kaya hindi na nila natanong kung may lihim ba ang lugar na iyon. Nabili na rin kasi nila ito sa pinakamurang halaga. Sila ay sina Matt at Leia. Sa una, nag-i-enjoy sila sa kanilang bagong tahanan. Ngunit unti-unti nararamdaman nilang may kakaiba sa lugar na iyon. Tuwing gabi, naririnig nila ang malalakas na kalabog mula sa katibing kwarto. Sa una, isinasawalang bahala lamang nila ito. Ngunit habang tumatagal, naging mas malakas at mas madalas ang ingay na ito. Lumao ng isang araw, naisipan ni Matt na mag-imbestiga tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa apartment na iyon. Naghanap siya ng impormasyon at natuklasan na ang aswang raw ay karaniwang nagtatago sa mga madidilim na lugar at umaatake sa gabi. Kapag wala silang natutuluyan, umuukupa sila sa tahanan ng walang kamalay-malay ang may-ari. Medyo naniniwala na siya sa mga kumakalat na chismis. Naisip na baka ganito ang nangyayari sa loob ng apartment. Natatakot siya ngunit hindi niya sinabi kay Leia ang tungkol sa natuklasan. Isang gabi, habang natutulog sila, biglang nagising ang babae dahil sa malalakas na tunog na nanggagaling sa katabing kwarto.
Kaya naman bumangon siya at lumabas upang tignan iyon. Napansin niya na ang pinto ng katabing kwarto ay bahagyang nakabukas. Nagtaka siya, ngunit nagdesisyong silipin kung ano ang nangyayari. Kaya naman nilapitan niya ito. Nagulat siya sa nasilayan. Paano ba naman kasi? Nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa isang sulok ng kwarto. Ang lalaking iyon, bagamat may katawan na gaya sa tao, ang mukha naman nito ay napakapangit. Habang tumatagal nga ang pagkakatitig niya rito, inaakala niyang binabangungot lamang siya. Ngunit nang kurutin naman niya ang kanyang sarili, nadama niya ang sakit. Ibig sabihin lamang nito, gising siya at nasa realidad siya. Nang humarap nga sa kanya ang nilalang, doon siya nagsisigaw sa takot. Narinig ni Matt ang sigaw ni Leia at agad siyang tumakbo papunta sa kabilang kwarto. Ngunit noong dumating siya, wala ang babae roon. Ginalugad niya rin ang silid ngunit wala talaga roon. Ngayon niya lang napansin na nakabukas ang kwarto na ito. Sa pag-aakala niya kasi nakakandado ito at walang umuuko pa. Nanlaki rin ang mga mata niya nang mapuna na sira pala ang bintana. Kaya naman sunod-sunod ang katanungan na pumapasok sa kanyang isip na kung tinangay ba ang misis ng kung sino man at sa bintana sila dumaan. Nakailang tawag pa si Matt bago niya natagpuan ang misis sa ilalim ng hagdanan. Nakasiksik ito roon at takot na takot dahil sa nanginginig ito. Ano bang nangyari sa iyo, mahal? Ano? Nag-aalala niyang tanong sa misis. Inalalayan na rin niya itong makatayo. Paano ba naman kasi, mahal? Meron akong nakitang aswang. Merong aswang dito sa apartment. Mabuti na lang ay lumabas na sa bintana. Kaya naman matapos marinig ito ng lalaki, inalalayan niya ang misis patungo sa kanilang silid. Sinabi naman ni Matt kay Leia na nag-imbestiga siya tungkol sa nilalang at kung maaaring totoo nga ang mga kwento. Iyon pa naman ang pinakamurang apartment, kaya hindi sila basta-basta makakahanap ng ibang matutuluyan. Lalo na't sa panahon na ito, gipit na sila at kailangang magtipid. Siguro ay nakakapasok lamang ang nilalang dahil sira ang bintana. Simula noon, naglagay na sila ng mga cross at nagsabit ng bawang sa paligid ng apartment bilang proteksyon laban sa ganitong uri. Simula nga noon, hindi na sila nagkaroon ng mga kakaibang karanasan makaraan ito. Matapos ang nangyaring insidente kanila Matt at Leia, dumating ang panahon ng Kapaskuhan. Ngunit, tuwing gabi, mas lalo pang lumalalim ang kaba at takot na nararamdaman. Matagal-tagal na mula nang mangyari iyon at sa sandaling iyon, nanumbalik na naman. Pero ewan ba nila kung bakit nila nararamdaman ang ganitong pangamba. May mga nagsasabing naririnig umano ng mga kapitbahay ang mahabang ungol at malalakas na tunog na nagmula sa apartment. Siguro tulog lamang sila kapag nangyayari yon, kaya hindi nila napapansin. Isang araw, may isang matapang na residente na nagngangalang Berting ang nagpasyang suriin ang apartment. Tinulungan sila nito. Nalaman nito ang tungkol sa nararanasan ng dahil sa isang matanda na inakala nilang baliw. Kaibigan pala ito ni Mang Berting. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, sinubukan niyang hanapan ng paraan upang matanggal ang sumpa na nagdudulot ng takot sa lugar. Nagpasya si Berting na maghanap ng isang manggagamot na may kakayahang labanan ang ganitong uri.
At sa pamamagitan ng kaibigan, natagpuan ni Mang Berting si Aling Tonya, isang matandang albularya na kilala sa buong lugar. Sinabi ni Aling Tonyang kay Berting na ang apartment ay totoong pinamumugaran ng aswang at ang tanging paraan upang malutas ang problema ay ang magsagawa ng isang ritual. Isang gabi, nagtipon sila kabilang na sina Matt at Leia sa apartment upang magsagawa nga ng ritual. May hawak sila ng mga kandila at mga bulaklak at iba pang mga gamit na kinakailangan sa seremonya. Sa tulong ni Aling Tonyang, sinimulan nila ang ritual na naglalayong linisin ang apartment laban sa ganitong uri. Sa gitna ng ritual, biglang nagkaroon ng malakas na hangin na parang nanggagaling sa mga pakpak mula sa labasan. Narinig nila ang mga malalakas na ungol at hiyaw na tila ba nagmumula mismo sa kailaliman ng lupa. Ngunit hindi sila nagbago dahil sa takot. Ipinagpatuloy nila ang ritual, nagdarasal at umaasa na makamit na ang katahimikan at kapayapaan sa apartment. Matapos ang mahabang gabi ng ritual, inabutan na sila ng umaga. Naramdaman ng mag-asawa na nawala na ang presensya ng nilalang. Kaya nagpasalamat sila kanila Mang Berting at Aling Tonyang sa mga luto ng mga ito. Mula noon, ang apartment ay naging isang tahimik at maaliwalas ng lugar. Nawala ang kaba at takot na dati sumasakop sa mga residente na malapit rin sa apartment. Nawala na ang malalakas na tunog na galing sa nilalang na dati ay naririnig nila kapag malalim na ang gabi. Pero hindi nila inasahan na sa paglipas lamang ng 3 taon, muli itong maranasan. Isang umaga habang naglilinis si Matt sa apartment, natagpuan niya ang isang maliit na hayop na nakatago sa ilalim ng kama. Ito pala ay isang pusang kulay itim. Sa una, nagulat si Matt, ngunit naramdaman niya na mukhang mabait naman ito. Dahil sa kanyang pagkamahilig sa mga hayop, nagpasya siya na alagaan ang pusang itim. Tinatawag niya itong Kuting. Cute daw kasi Kuting. Sa paglipas ng mga araw, napansin niya na may kakaibang kakayahan si Kuting. Ito ay may kakayahang makita ang mga bagay-bagay na hindi nasisilayan ng mga tao at maramdaman ng mga hindi may paliwanag na pangyayari. Dahil sa tulong nito, natuklasan ni Matt ang lihim na kwento ng apartment. Ipinagpatuloy niya ang imbestigasyon at natuklasan na ang mga nawawalang hayop dati sa kanilang lugar ay hindi lamang nawala, kundi nakaimbak ito sa isang silid sa kabilang bahagi ng apartment. Dito pala namumugad noon ang aswang. Ito ay isang lihim na silid na kaya lamang nabuksan. Natagpuan niya ang mga balahibo at buto ng mga ito. Samantalang nang matuklasan ni Matt na ang pusa na kanyang pinangalanan na si Kuting ay isa palang aswang. Nagulat siya at nag-alala para sa kaligtasan nila. Ngunit sa kabila ng takot, hindi niya kayang iwanan ng pusa na siya na rin ang nag-aalaga at nagmahal kahit sa maikling panahon lamang. Nag-isip si Matt ng paraan kung paano maprotektahan ang sarili at ang misis mula sa posibleng panganib na dala nito. Sa tulong ng mga kaibigan na may kaalaman sa mga elementong pang-espiritual, natuklasan ni Matt ang isang ritual na maaaring magbabago sa anyo ng nilalang. Nagsimula si Matt sa paghahanda para sa ritual. Nag-iipon siya ng mga kakailanganing gamit tulad ng mga kandila, mga dahon ng halaman, at iba pang mga sangkap na kinakailangan. Nag-aaral siya ng mga dasal at mga hakbang na kanilang gawin
Isang gabi, sinimula na ni Matt ang ritual. Naglagay siya ng mga kandilya sa paligid ng silid kung saan nakakulong si Kyuteng. Noong matuklasan niya kasi na baliktad siya sa refleksyon ng mga mata nito, kinulong niya agad ito at tinali. Samantala, sinunog niya ang mga dahon at inawit ang isang dasal na naglalayong baguhin ang anyo ng nilalang. Alam niya kasi na hindi ganito ang tunay nitong itsura. Habang nagpapatuloy ang ritual, naramdaman ni Matt ang malakas na enerhiya na umaapaw sa paligid. Naririnig niya ang mga malalakas na ungol at hiyaw mula kay Kyuteng. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot at patuloy na nagdasal. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang silid. Lumitaw naman ang isang diwata. Napahanga si Matt sa kagandahan ng diwata na ngayon ay nasa harap na niya. Bigla kasi itong nag-anyong malatao mula sa pagiging pusa. Hindi niya lubos akalain na isa pala itong engkantada at hindi yung iniisip niya. Nagpasalamat siya sa tulong na ibinigay ng diwata. Sinabi niya na hindi niya inasahan na ang pusa ay isang diwata. At nagpapasalamat siya sa pagmamahal at pag-aalaga ni Kyuteng para sa kanila. Ito pala yung nagsisilbi nilang protektor laban sa alagad ng dilim. Sa paglipas ng mga araw, naging malapit na ang ugnayan ni Matt at ng diwata na si Kyuteng. Hindi ito alam ni Leia, pero hinahabili niya ang asawa kapag wala siya sa tahanan at naghahanap buhay. Kumbaga, ito yung nagbabantay sa babae. Samantala, nang malaman ni Matt na buntis na si Leia, naging mas lalong nag-alala siya sa kaligtasan ng kanyang asawa at ng kanilang magiging anak. Alam niyang ang aswang ay mas magiging agresibo. Dahil sa takot, nagpatulong si Matt. Naglagay siya ng mga kuros at mga talisman sa paligid ng apartment at nagdasal ng malakas para sa kaligtasan at proteksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya inasahan na ang mga aswang ay mas malakas pa at mas matatag kesa sa kanyang inakala. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga aswang sa kanilang apartment. Nagising si Matt sa malakas na tunog at nagulat sa nakita niya. Ang mga aswang ay nasa loob ng kanilang kwarto at nasa nakakatakot na itsura. Nagawa itong sirain ang kanilang bintana. Nagipaglaban si Matt ng buong lakas, tapang sa tapang, upang protektahan ang kanyang asawa. Ginamit niya ang anting-anting ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang ganitong uri. Nang malapit na siyang mapatay ng mga nilalang, bigla namang dumating ang grupo ng mga eksperto na kanyang napaghingahan ng tulong. Ang grupo ay gumamit ng kanilang natatanging karunungan at ang mga anting-anting upang labanan ang mga aswang. Nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng apartment kung saan naglalaban ang alagad ng liwanag at dilim. Sa huli, magtagumpay ang grupo na palayaan ng apartment mula sa mga aswang. Matapos ang labanan, naramdaman ni Matt ang pagkapagod. Ngunit hindi niya pinabayaan ang kanyang asawa. Dinala niya si Leia sa malayo. Alinsunod sa pinag-uutos ng grupong tumulong. Dinala niya ito sa isang ligtas na lugar kung saan sila maaaring tumuloy. Ngunit hindi nila malilimutan ang mga pangyayari sa apartment at ang mga aswang na sumalakay sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang nag-iingat at nagbabantay laban sa mapaminsalang mga nilalang. Ngunit sa kabila ng takot at panganib, nanatili ang pag-asa at pagmamahal sa kanilang puso.
Sa huli, natutunan nila na ang pamilya at pagmamahalan ang magiging lakas sa harap ng anumang panganib. Samantala, naganap si Matt ng iba pang mga taong may kaalaman sa paglaban sa mga aswang. Umanib na rin ng tuluyan si Matt sa grupo at tumutulong na sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasanay, naging masanda sila sa mga susunod na laban. Nagtayo sila ng isang grupo, mga tagapagtanggol laban sa mga aswang na malayong malayo. Nagtayo sila ng isang grupo ng mga tagapagtanggol laban sa mga aswang na naglalayag, protektahan ang mga inosenteng tao at labanan ang kadiliman. Nagpatuloy sila sa pagpapalakas ng kanilang mga ritual at mga anting-anting. Nag-aral sila ng iba't ibang paraan ng panlaban, tulad ng paggamit ng mga kagamitan na nakapagpapahina sa mga aswang at pag-unawa sa kanilang mga kahinaan. Sa bawat pagkakataon na may ulat ng mga aswang na nagtatangkang mambiktima, agad silang nagre-responde. Nakikipaglaban sila ng buong tapang, hindi lamang para sa kanilang putik, kundi para sa lahat ng mga tao na maaaring maging biktima ng mga aswang. Sa tuwing may buntis na babae na nanganganib, sila ay nagbibigay ng proteksyon. Nagtuturo sila ng mga ritual at dasal na maaaring gamitin upang mapigilan ang mga aswang na dumadali ng sanggol. Sa paglipas ng panahon, naging kilala sila bilang mga tagapagtanggol ng mga inosenteng tao laban sa aswang. Nagtuturo sila ng mga ritual at dasal na maaaring gamitin upang mapigilan ang mga aswang na dumadali ng sanggol. Sa paglipas ng panahon, naging kilala sila bilang mga tagapagtanggol ng mga inosenteng tao laban sa mga aswang. Ang kanilang grupo ay naging isang malakas na pwersa na patuloy na lumalaban para sa kapayapaan at kaligtasan ng mga kababaryo. Samantala, habang natutulog si Leia, biglang sumugod ang isang aswang sa kanilang kwarto. Nang maramdaman ni Matt ang panganib na kinakaharap ng kanyang asawa, agad siyang nagising at nagmadaling kumilos. Gamit ang lahat ng kapangyarihan at kaalaman na kanyang natutunan, hinarap niya ito. Dumarana si Matt ang takot at kaba habang nakikipaglaban sa aswang. Pero ginamit niya ang anting-anting. Nagdasal ng malakas upang bigyan ng lakas. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Matt, hindi ito sapat upang pigilan ang aswang na sumalakay kay Leia. Ang aswang ay malalakas at matapang at tila walang tigil sa pagsalakay. Sa kabutihang palad, nang malapit na uli si Matt na magapi ng aswang, hindi nila inaasahang dumating ang grupo ng mga eksperto na kanyang kasamahan. Ang grupo ay may natatanging kapangyarihan at mga anting-anting na ginagamit upang labanan ang ganitong uri. Nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng tahanan. Ang mga eksperto ay gumamit ng kanilang kapangyarihan upang labanan ng aswang. Sa huli, nagtagumpay ang grupo na palayaan si Leia mula sa mga kapangyarihan na nilalang. Sa tulong ng mga ritual at kapangyarihan ng eksperto, ligtas sila mula sa nakaambang panganib. Matapos ang labanan, naramdaman ni Matt ang matinding pagkapagod. Ngunit hindi niya pinabayaan ang kanyang asawa. Dinala niya ulit si Leia sa mas malayo at sa ligtas na lugar.
kung saan sila maaaring magpatuloy ng kanilang buhay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa kanilang buhay. Pinatibay nito ang kanilang determinasyon na labanan ang mga aswang at protektahan ang kanilang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang nag-iingat at nagbabantay laban sa ganitong uri. Ngunit sa kabila ng takot at panganib, nananatili ang pag-asa at pagmamahal sa kanilang puso. Natutunan nila na ang pamilya at pagmamahalan ang magiging lakas nila sa harap ng anumang panganib. At sa bawat pagsubok na kanilang haharapin, magsisilbing patunay ang kanilang pagmamahal at determinasyon na labanan ang kadiliman. Nang nanganganak na si Leia sa ospital, makaraan lang ang ilang buwan, biglang pumasok roon ang diwatang si Kyuting. Tanging babae lamang ang nakakita roon. Tila mahimig na umawit na nagbibigay ng lakas at katiwasayan para sa babae. Si Kyuting ay isang diwatang tagabantay ni Leia. Sa tulong ni Kyuting, naging maayos at ligtas ang panganganak ni Leia. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng diwata na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanyang puso. Sa bandang huli kasi, naikwento na rin ito sa kanya ni Matt, kaya alam niya na ang lahat. Nang naipanganak na ang sanggol, mabuti na lang naglaho ng liwanag sa paningin. Nanambalik sa dating anyo bilang pusa si Kyuting at umalis na sa lugar. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon dahil sa natatanging kapangyarihan nito. Si Kyuting ay nananatili bilang tagabantay ng pamilya ni Leia. Sa bawat hakbang ng sanggol, kasama nito ang diwata na naglalakad sa tabi nito at nagbibigay ng proteksyon at patunay. Habang lumalaki ang sanggol, namulat ito sa kapangyarihan ng diwata at natututunan ang mga aral ng kagandahan at kabutihan. Sa bawat pagharap sa panganib, kasama niya ang diwa na nagtuturo sa kanya ng mga mahalagang kasanayan at kapangyarihan. Sa tulong ng diwata, ang pamilya ni Leia ay patuloy na lumalaban sa mga kadiliman. Ang diwa ng pagmamahal at pagkakaisa ay patuloy na nagliliwanag sa kanilang mga puso. Pinapalakas ang kanilang emosyon na itaguyod ang kapayapaan at kaligtasan para sa kanilang pamilya. At sa tuwing dumarating ang dilim, ang bawat isa sa kanila ay taimtim na nananalangin at umihiling sa kalangitan ng gabayan sila at patuloy na ipagkaloob ang kanilang mga biyaya. Dahil sa pagkakaisa at pagtitiwala, patuloy silang nagtatagumpay laban sa mga mapanganib na nagbabanta sa kanilang buhay. Hanggang dito na lang po ang istorya at muli, ako po si Jimboy ng Mindanao.